92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid! Ano bang wait mo dyan? Bawal ang maghintay. As in, bawal na maghintay. Dapat nakapag-share ka na nga ng ating live stream for today. Para everybody happy, para lahat lalong sumasaya, lahat lalong gumaganda, gumagwapo pa. Oo, at syempre, eto na nga, sasabihin ko na ho sa inyo, wala na, hindi na tayo magpapatagal-tagal pa rito. May pamimigay po kami, Pamigay Tuesday natin, 250 pesos na cash. At syempre, isang sulit TV box. Yan ang mga biyayang pwede mong makamit kapag ka ikaw ay nakatutok na nga dito sa ating programang H2H o Heart to Heart. Ayan, samantala, ang ating mga hotlines please take note of our hotlines na 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Para po sa lahat ng mga online, sa lahat ng mga nakasilip, nakikita nyo yung cellphone na nasa tabi ko? Hindi ho basta cellphone yan. Meron ho tayong TikTok live ngayon. Ayan. Naka-TikTok live tayo ngayon. Kaya hello sa lahat ng mga nasa TikTok. Dito na lang. Carry na yan dito. Oo. Ayan. At syempre, papaano nga ulit? Papaano tayo masusundan? Mapapanood dyan at Radyo 5 True FM at Radyo 5 True FM. Ayan. Hindi, okay lang yun. Para makita rin. Hindi. Okay. Sige. Gagamitin. Sige. Ayan, ang ating Facebook page naman, i-share na ng i-share 92.3 True FM. Ayun, magandang tanghali po sa inyo. Bati na muna tayo ng isang mabilisan sa maraming mga nakatutok, mga nakikinig sa atin ngayon. Sina Alex Fuentes, sina Roberto Ignacio, Hernando Fernando, hello kuya. Si Kuya Teban at syempre sina JL Aquino, Marlene Carolino, Jason Abulencia, Miriam Lambanicio, Marcilia Helen. Ayan may sagot na si Helen Marcilia para sa ating love question of the day. Sina Sakura Hamito, Jelay Brezuela, Marayda Lipio, Jo Rubia Climaco. Ayan, thank you mula pa sa Camsur. Dami, grabe. Oo. At syempre alam ko lalo pang dadami po yan mga kapatid. Kapag ka nag-umpisa na nga talaga tayo sa ating mga segment ngayon dahil talaga naman buena mano para sa ating H2H Confessions. Ewan ko lang kung matatawa tayo ng bahagya, maiinis kaya. Pakikiramdaman, pupulsuhan natin. Pero hindi naman natin kailangang kutuban. Hindi kailangan kutuban. Dahil magkikwento naman po kung ano raw ang mga nangyari. Para sa lahat ng mga mahilig sa lahat ng mga mahilig online games dyan while in a relationship. May mga pangyayari pala na nakakatawa kapag ka narinig lang natin yung kwento, pero kapag ka talaga naman nakakaiba na, baka parang nakakainis na rin yung mga pangyayari. Lalo na kapag ka naabala na sa ibang mga gawain din sa buhay at sa bahay. Malaki po ang pagkakataon kapag ka kayo ay nagsishare ng ating live streaming na manalo ng ating 250 pesos na cash at syempre ng ating sulit TV box. Ganoon po yun mga kapatid. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa dyan. I-follow nyo na nga po kami. Jumoin na kayo sa ating mga social media accounts naman dito sa Radyo 5. Ayan, habang naghihintay tayo dahil medyo nahihirapan tayong kontakin ang ating mga kausap para sa H2H Confessions. Ayan, hanapin nyo lamang po sa Facebook, sa YouTube, sa X. Yan po yung dating Twitter, Instagram and Threads. At Radyo 5 True FM. At Radio, okay, RADYO 5 TRUE
FM. Ganoon, Radio 5 True FM. Radyo 5 True FM. Yan, pakihanap lamang po yan. Ganon din sa TikTok. At Radyo 5 True FM. O sina Jocelyn Orene. Ayan, Jocelyn Orene ay nasa Cyprus. Hello po sa lahat ng mga Filipinos abroad na mga nakatutok sa atin ngayon. O ito, si Gail Enriquez. Nasa Hong Kong naman itong si Gail. Salamat ha. Thank you so very much. Okay na ba tayo? O talagang medyo, alam nyo na online tayo ngayon. Inaayos lang yung linya. Medyo kulot po. Pinapa-straight mo. Nag-i-straightening shampoo ang ating linya ngayon. Baka mahirap naman kasi kapag kulot-kulot yung kwento. Ay, kawawa naman. Itong si Dexter, kung sakaling kaya dapat niyang depensahan yung sarili niya, o kawawa rin naman yung kanyang ere-report na si Mitch kung sakaling baka mamali yung kwento Diba? Eto na mga kapatid, at 12:24, kausapin na nga natin agad-agad ang ating magtatapat ngayong tanghaling tapat. H2H Confessions. Dahil sa pag-aakalang ng bababae itong si Dexter, si Mitch ay nagawang buhusan ng malamig na tubig ang kanyang live-in partner. Yan ay matapos na may banggitin na pangalan ng babae itong si Dexter sa kanyang panaginip. Ay nako, etong si Mitch may kakaibang pitik daw na naramdaman matapos na marinig ang pangalang Alice. Ang depensa naman ni Dexter, character hero daw yon sa nilalaro niyang online game na Mobile Legends. Dahil sa nangyaring yan, naisip tuloy ni Dexter na kumalas na sa 2 taon niya ng ka-live-in na si Mitch. Ay nako, kausapin na agad natin mula sa Quezon City, 28 years old, si Dexter. Dexter, magandang tanghali sa'yo. Kailan ba nangyari na ikaw ay binuhusan ng malamig na tubig ng partner mo habang natutulog ka? Nung nakaraang gabi lang po. Nakaraang ano lang? Nung nakaraang gabi lang po nung natutulog ko. Magkatabi po kasi kami nun. Oo. Tapos po natutulog po ako. Tapos sabi niya po may binanggit daw po akong pangalan na Alice daw po. Sigurado ka bang... Hindi ko na po alam kasi po sarap po natulog ko sa kapagod din po ako galing sa trabaho po. Okay, sige. Madalas ka naglalaro, natural, ng Mobile Legends. Sino ba yung mga karakter dyan? May Alice ba talaga na karakter? Yung karakter po Alice po. Yun ang ginagamit mo? Yes po. Oo, baka naman nanonood ka ng Senate hearing nung mga nakaraan. Baka ibang Alice yan. Ano nga po, sir? So, sino pa yung ibang mga karakter na kilala mo? Kung totoo man, ako hindi ako masyado familiar sa Mobile Legends. Po saka po Kagura po, tapos po Zerot po. Tapos Karina po. Ayun. So, nagamit mo. Bakit naman mapupunta tayo doon sa hiwalayan agad? 2 years na kayo. Kailan ka pa ba naglalaro nitong Mobile Legends na yan? Bago pa po kami, naglalaro na po ako nito. Okay. Bakit naging option sa'yo? Ba't iniisip mo na tigilan na ang relasyon nyo kung gaganyonin ka lang ni Mitch? Hindi na kasi yun po. Madali na po. May mga bagay pong hindi na po kami minsan nagkakasundo po. Okay, so Tapos katulad po nung pagod po ako sa trabaho. Gusto niya po lagi, punta po ako sa kanila, ganun po. Minsan po gusto ko na lang magpahinga sa apartment ko, ganun po. Okay. So, bukod doon sa eksena na ikaw ay binuhusan ng tubig ng partner mo na si Mitch, marami ka pang ibang mga issues naman pala sa kanya na naipon na. Yes po. Tapos parang naipon na din po. Kasi po pagod din po ako sa araw na yun kasi gusto ko din po magpahinga. Kasi po may pasok po ako kinaumagahan. Oo.
Pero sigurado ka ba na baka nun mo lang naisip yan dahil pagod ka? Sabi nga, huwag kang gagawa ng isang malaking desisyon. Don't make decisions when you're mad, when you're tired, when you're too happy. Ganyan, huwag kang gagawa ng mga desisyon. Ikaw ba? Baka namang galit ka lang ngayon kaya gusto mo nang hiwalayan yung partner mo. At pagpapalit mo ba siya dahil dun lang? Matagal ko na din po pinag-isipan tapos humingi na din po ako ng advice sa mga kaibigan ko. Parang minsan din po kasi nakakasakal na din po kasi siya. Nakakasakal na. So kahit hindi pala nangyari sa'yo yung pambubuhos ng tubig na yon, parang nawawalan ka na ng gana. Opo, kasi parang pag-ulit na nangyari po na pag nag-aaway po kami, ganun nga po. Kahit ako isa pa Dexter, hindi namin naintindihan yun. Madalas kayo mag-away and then tapos pag ako po yung gumagawa ng parang pato, magkabati kami. Ikaw na lang lagi naghahabol, ikaw na lang lagi nanunuyo. Yes po. Tapos sabi po ng mga kaibigan ko, parang nasasakal na din po ako. Parang nakikita din po nila na baka nasasakal na din po ako. Ayan. Pero syempre, opinion lang yan ng mga kaibigan mo ayon sa kwento mo. Pero ikaw naman kasi, baka naman pagka magkasama kayo, naka-online game ka. Kapag ka magkasama kayo ni Mitch, hindi mo naman siya nakakausap. Pagkakasama mo siya, mas binabantayan mo yung mga gagawin niyang pagtatampo kaysa doon sa lambingin mo naman din siya. Hindi kaya? Kulang na sa kanya po eh. Lahat naman po, parang binigay ko naman po lahat sa kanya. Kahit po, minsan po, kulang na talaga po yung time ng tulog ko. Talagang minimake sure ko po na magkasama po kami dalawa. So, sa ngayon, ang gusto mo pala mali ko na po kasi parang yan ang po kagad yan. Malaking issue. Halimbawa po, kung hindi po ako nakapunta sa kanila, parang nagiging malaking issue na po kagad sa kanya na may babae daw po ako, ganito, ganyan. Nawala naman din talaga. So, napapagod. Wala naman po talaga kasi nga po trabaho lang po yung talagang Tapos kung gigimik naman po kami ng mga kaibigan ko, lagi na po ako nagpapaalam sa kanya. Okay. Nagpapaalam ka. Ba't hindi mo na lang din siya isama? Ayun niya din naman po kasi sumama eh. Pero lagi ba na ganoon kahit ayaw niya na sumama ka, nasusunod pa rin yung gusto mo? Kumbaga, yun na lang yung niya. At least magagalit-galitan ako para wag ka magpagabi. Nung una po, pinapayagan. Itong mga hindi niya po ako pinapayagan. Bakit daw hindi? Kung nga din po alam kung anong rason niya. Kaya po, pag tinatanong ko siya, nagagalit siya sa akin. Baka naman din kasi nadadalas na, Dexter. Hindi naman, sa tingin ko po, hindi naman po kasi bihira lang naman po kami lumabas ng mga kaibigan ko pag talagang may oras lang po. Bihirang-bihira lang. Pero baka nga yung oras na para sa inyo sana as a couple, napupunta pa doon sa mga kaibigan mo. Alamin mo rin yan sa sarili mo, Dexter, ha? Yes po. Isa pang tanong, ano ba yung maingay sa likod mo? Ha? Maingay pa talaga dito sa trabaho ko po. Ba't ang ingay? Ba't hindi natitigil yung hindi pa ba napapangal yung bunganga nung yung nagsasalita sa likod? Ha? Hindi pa po. Gusto ba niya maging radio announcer kamo? Naghahanap kami dito pero parang trompa yung bibig. Trabaho yun yung ginagawa niya? Trabaho yun? Trabaho yun? Magbunga nga. Ayan, pero Dexter, sige, ano na ang gusto mo? Gusto mo ba magpaalam na dito kay Mitch o pag-usapan nyo pa ito? Sabihin mo na nga ngayon para alam na namin. Hello po? Oo. Ayan, lahat ba nagawa mo na? Iiwan mo na si Mitch o papaano? Gusto mo na magpaalam sa kanya? Hello po, Dexter. Ito po, alam ko anong gagawin ko din. Pero mahal ko si Mitch po. Gusto mo pa? Gusto ko lang pa rin po kasi ako, iwalay ko po hindi pa po, pag-i-save ko pa po ba yung relationship namin. Yun. Gusto mo pang i-save? Ako po sana, kung talagang save pa po namin. Sige. Yung bang nagsasalita sa likod mo, yan yung isa sa mga kaibigan mo?
Kasi kung ganyan magsalita, lang po sa trabaho ko po. napaka-opinionated niyan. Kita mo, hindi tayo makasingit. Magkausap na tayo dito umiwas ka rin sa mga kaibigan, masyadong maraming opinion. Ayan, pero alam mo, ang pinakamaganda na makausap mo sa ngayon para ma-save yung relationship ninyo ay yung karelasyon mo mismo. Narinig mo ako na maayos, Dexter? Si Mitch, mag-usap kayo. Hindi yung nagpapataasan kayo ng ihi. Magbibigayan, habang nagsasalita siya, makikinig ka. Uunawain mo, hindi yung nakikinig lang tapos hindi mo naman binabaliwala mo naman. At sana si Mitch din, sabi mo, may mga gusto kang sabihin, sana makinig rin siya at unawain. Okay, hindi yung makikipagmatigasan naman sa'yo na kung ano lang gusto niya, yun lang ang mangyayari because ganun talaga ang pakikipagrelasyon. At minsan nga, along the way, lalo na yan, 2 years na kayo, minsan yung mga gusto natin mangyari, yun na lang. Para tayong mga kabayo na mayroon ng tapahoho o hindi na tayo tumitingin sa ibang anggulo, kung ano na yung naisip natin, yun na. Dahil feeling natin ay, kita mo, kinakausap ka pa, biglang the number you have dialed. Pero hindi, tutuloy ko na lamang din para sa kapakanan ng mga kapatid natin na nasa relationship na, alam niyo yun, nakakalimutan na makinig doon sa partner nila. Dahil feeling nila, panghabang buhay na ito. Feeling nila, hindi na kakawala. Feeling nila na ibigay na nila ang lahat doon at hindi ka na pababayaan, hindi ka na maipagpapalit. Yan yung mga ganyan, mga kapatid. Iwasan nyo po yan. Oo, bumalik tayo doon sa realidad. Na kahit nga ho yung halaman, may sariling buhay yan. Pero kapag ka hindi naman nadidiligan ng maayos, kapag ka hindi napapaarawan ng maayos, mamamatay at mamamatay yan kahit maganda ang pagkakatanim doon sa lupa. Ganon din sa relasyon. Kailangan nakukumusta, nabibigyan ng oras, kailangan ay... sige, sama na natin, nadidiligan din. Oo, ng mga magagandang memories para nagiging malusog. Ha, okay? At syempre, dyan na nga po natin tatapusin ang ating pagtatapat ngayong tanghaling tapat na ibinahagi nga sa atin ni Dexter. At sana nga maayos pa ni Dexter. Gusto niya naman po maayos pa. Ayan, pero yun nga ang tip ko sa kanya. Matuto ka makinig, matuto ka rin magsalita sa tamang timing. Pakikinggan mo muna siya habang siya nagsasalita, bigayan. Ayan, yan po ang isa pang sikreto ng mga successful na relationship. Love question of the day. Instinct ng mga babae. Totoo bang legit pagdating sa relasyon? Ito na nga po ang inyong mga kasagutan, yung mga kutob-kutob na yan. Ng mga kababaihan, sabi ni Sere Gonzales, hindi lahat totoo. Yung iba dyan, ipinipilit lang nila kung ano yung nafe-feel nila. Kahit na minsan, aware naman silang mali yung kutob na yun. Ayaw lang nilang mapahiya. I agree. Totoo yan, seryo. Yung iba dahil nasabi na paninindigan na lang. Tamang hinala, yun yung tawag naman natin doon. Si Camille Restum, sabi niya, yes po, kapag ka ang babae kinutuban, naku, talagang totoo. Marami na nakapagpatunay niyan. Kahit nga mga lalaki, masasabi na lang na malakas ang instinct ng mga kababaihan Kaya ingat-ingat ha mga boys sa pagsisinungaling dahil mala Detective Conan ang mga kababaihan. Ayun lang. Agree din ako dyan kaya Camille. Ayan, si Lydia Estaliero, sabi niya, depende kasi yan kapag ang instinct ng babae may pagkakataon na nangyayari at may pagkakataon na hindi. Ay, Lydia naman nandun ka naman sa gitna sumagot Pero salamat na rin sa iyong answer. Sabi naman ni Shara Kwasay, depende rin, sinimulan sa depende. Ako nang bahala sa depende. Ayan, sabi ni Flor de Lisa Casquero, hindi po lahat ng instinct ay totoo. Minsan kasi yung iba, tamang duda lang talaga. Minsan kaya nasasabing totoo kasi may trust issue na talaga siya. Kaya kapag ka nagduda, legit naman din. Ayan, si Marianne Balbin, pagka naghinala po, totoong talagang may ginagawa na di maganda ang lalaki kasi mapapansin ng mga babae ang mga pagbabago. Pero di ba ganun din naman sa mga kalalakihan? Kapag ka nagbago ang oras, kapag ka nagbago ang panahon, kapag ka nagbago yung style ng pagme-message, kapag ka nagbago ang boses, kapag kakausap mo, nagbago ang itsura, naku, ang gagaling! Parang may nag-iba. Parang mas gumagwapo ka, parang mas nagpapaganda ka kapag ka pumapasok ka sa opisina. Pagka umuuwi ka, parang di na kita makilala.
Oo, parang ang dumi-dumi mo na. Parang okay lang sa'yo humarap sa akin. Ako ang partner mo. Dati ganyan eh. Dati umaalis ka dito kahit na basa-basa pa yung buhok, may ganyan umaalis kahit hindi pa maayos sa opisina na mag-aayos. Ayan, pero pagka-uwi maganda pa rin para kay partner, pero yung iba nababaliktad. Ito si Gail Enriquez, not totally. Doon pa rin ako sa may matibay na ebidensya. Ayun. At yun, naku, maraming salamat sa maraming mga sumasagot po sa atin dito, mga kapatid. Yun naman din talaga ang tama magkaroon ng ebidensya. Oo, kahit pa nga ako naniniwala naman na ang mga kababaihan, pero ganun din naman kalalakihan eh. Depende kung sino ang mas maraming oras para mag-isip, para mag-ayos at mag-connect ng ilang mga pagbabago sa relationship. Sila yung instinctive na matatawag. Sila yung mas nakikita yung differences doon sa nung okay kami, ganito lang siya kumilos, nung okay kami, ganyan. Pero kapag ka very busy rin ang tao, hindi mo rin naasahan na mapapansin pa yung mga ganyan. But in the end, trust a little to live a little. Sabi nga, 'di ba? Huwag kang mawawalan ng tiwala, lalo na pinili mo na mahalin yung partner mong 'yan. Oo, wag naman na lahat na lang ng ikinilos niyang kakaiba, nagduda ka, nagpabango lang, may iba na. Oo, nagpunas lang ng sapatos dahil nadumihan, naputikan. Bakit kailangan linisin ang sapatos? Madumi naman ang inaapakan niya. Di ba yung mga gano'n? Wag naman gano'n ha. Mapababae o mapalalaki. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot sa ating Love Question of the Day. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, good day sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Ako po si Ina, 30 years old mula dito sa Manila. 1 taon na lang ang kulang at eksaktong 1 dekada na sana ang relasyon ko sa ex-fiancé kong si Simon. October 2023 kasi ay ikakasal na sana ako sa kanya, Kuya Poy. Pero bago pa yan, ay nadiskubre kong 2 buwan na pala niya akong niloloko. Counting background lang din sa inyong mga nakatutok. January of 2023 nang pumasok sa training si Simon para sa Bureau of Fire Protection. Plano niya kasing maging isang ganap na bumbero. 4 na buwan ang inabot ng training niya, Kuya Poy. At sa loob ng mga panahong yun ay walang uwi-uwi at madalang lang ang komunikasyon naming dalawa. Ang sabi ni Simon, bawal daw kasi ang telepono doon, pero kung minsan naman ay napagbibigyan daw sila. Makalipas nga ang ilang linggo, nang walang communication ay may ipinagtapat sa akin ang fiancé kong si Simon. May crush daw siya sa isa sa kanilang kasamahan sa training. Hinihaan ko lang naman yun, Kuya Poy, kasi alam kong mukhang harmless naman ang taong yun. Hanggang sa unti-unti ay lagi niya nang nakikwento sa akin si Buddy. Tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Simon, nag-umpisa na ngang mairita ako, Kuya Poy. Somehow natutuwa rin naman ako kasi ramdam kong alam ni Simon sa sarili niya na nagsiselos na nga ako. Hinayaan ko lang yung ganong mga eksena. Kahit na alam kong babae si Buddy na tinutukoy niya. Kalaunan, gumraduate na nga sila ng jowa ko sa training, and by this time ay tuluyan ng naging malapit sa isa't isa sina Buddy at ang taong minahal ko ng 9 na taon. Ang kwento ni Buddy kay Simon, siya daw ang nagturo sa kanya kaya madali niyang naiintindihan ang mga lessons nila sa training camp. Sa totoo lang, Kuya Poy, iba na ang kutob ko this time, lalo na noong pinakilala ako ni Simon noong graduation nila. Okay naman ang first encounter namin ni Buddy, pero sa loob-loob ko, iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Nakiusap na tuloy ako kay Simon na wag nang kausapin pa si Buddy after ng graduation nila. Pero sa kabila niyan, siniguro naman sa akin ni Simon na crush lang naman daw ang meron siya at wala nang hihigit pa
sa klase ng relasyon na meron kami. At dahil nga naging abala ako sa pag-aayos para sa nalalapit na naming kasal ni Simon, ay hindi ko na nakakausap masyado ang boyfriend ko. Bumawi naman ako sa kanya after ng ilang linggo. Sabay sundot kung nag-uusap pa nga ba sila ni Buddy. Sinabi naman sa akin ni Simon na hindi naman daw sila nag-uusap. Akala ko okay na ang lahat eh. Not until the month of August 2023. Nang may bigla ang nag-chat sa akin na hindi ko namang kilala. Eventually, nalaman ko nga na siya pala ang fiancé naman ni Buddy. Nagawa kasing magsumbong sa akin ng boyfriend nitong si Buddy matapos malaman niyang nagbagyo si Buddy kasama ang fiancé ko mismo. 2 araw sila nag-out of town, Kuya Poy. Kaya pala sa tuwing tumatawag ako kay Simon noon, ay palagi niyang hindi nasasagot ito. Pero ang sabi at eksplanasyon sa akin ni Simon, during that time daw kasi ay may mga bisita sila sa trabahong pinapasukan. Okay. Mabilis kong tinawagan si Simon para paaminin siya sa nagawa niyang kataksilan pagkatapos ng pag-uusap namin na nag-chat na yon. Hindi naman siya tumanggi. Pero ininsist niya na wala naman daw nangyari sa kanilang dalawa ni Buddy sa pag-out of town nila. Kapatid lang daw ang turing niya kay Buddy. Depensa ni Simon, Kuya Poy. Pakiramdam daw niya ay si Buddy ang mas nakakaunawa sa kanya given na nakaka-relate sila sa isa't isa. At tanging yakap lang daw ang nagawa nila at nagawa nilang ilihim yun dahil alam nilang hindi ko maiintindihan ang paliwanag nila sa akin at ganun din sa fiancé ni Buddy. Matapos nga ang pangyayaring yun ay nagdesisyon na rin akong sukuan na, Kuya Poy, si Simon. Dahil hindi ko deserve ang stress na ibinibigay niya sa akin. Sinabi ko na lang sa kanya na siya na ang magsabi kung bakit hindi na dapat na matuloy pa ang kasal naming dalawa. Almost 1 taon na yun nangyari. At ngayon lang din ako nagkalakas ng loob na sabihin at ikwento ang storya ko, Kuya Poy. Akala ko apoy lang ang pinapatay ng mga bumbero. Kaya rin pala nilang pumatay ng init ng pagmamahal ko sa fiancé kong si Simon. Maraming salamat sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang aking storya sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Ina. Dear Kuya Poy, mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwento ni Ina, ang kanyang ibinahagi. Alam mo, hindi ko na patatagalin pa, pero Ina, nagawa mo na ang lahat ng mga pagbibigay at pag-unawa kay Simon. Hindi lang isa, kundi maraming pagkakataon pa nga actually. Bagaman 1 taon na nga nakakalipas, alam at ramdam ko na masakit pa rin na ipagpalit ng isang partner for 9 years sa isang taong kakikilala niya pa lang. Pero hindi na natin talaga kontrolado yung eksenang yun. Katulad mo, kasal na nga lang ang usapan na purnada pa. But try to look at the brighter side. Mabuting hindi pa kayo kasal na mangyari yan, Ina. Dahil kung hindi talaga laan para sa'yo ang isang tao, kahit pangatalian mo yan, kahit ikadena mo, kahit ikulong mo, kahit gawin mong belt mo sa pantalon mo o sa kung saan man, kapag ka hindi talaga nakatadhana para sa'yo, kahit gaano pa katagal at sa tingin mo kalalim ang pinagsamahan ninyo, ang tao, kapag may iba ng mahal, kakawala at kakawala na talaga. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At syempre, dito na rin naman natin ita-timing ang pag-a-announce ng ating mga winners. Opo, ang sumagot sa ating love question of the day na si Obaldo. Tama ba? Obaldo Gacho Casildo, ikaw ang winner natin ng 250 pesos na cash. At si Flora Liza Salubre ng Surigao del Norte, siya naman ang mag-uuwi ng Sulit TV Box. Sumagot lamang po kayo sa amin within 24 hours upon this announcement.
Within 24 hours dahil kung hindi, abay, sa iba pa natin mga kapatid natin ibabahagi ang mga premyong para sana sa inyo. Pero mas maganda, sumagot na po kayo para alam namin kung papaano ipapadala, kanino, ayan at syempre, ang iba pang mga detalye na kakailanganin naman namin. Bukas, magkarinigan po ulit tayo mga kapatid, alas 12 ng tanghali, nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa ating programang H2H, Heart to Heart, dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.